there's a lesson that came from the very lips of Jesus, and he calls it the principle of the kernel of wheat, or the grain of wheat. Wala tayong wheat dito sa Pilipinas, meron tayo palay, no? Ito, dito nanggagaling yung mga ginagawang mga tinapay, okay? Barley and wheat, okay? So, sa kanila, ito pala itsura niya, ito yung grain niya. Oh. So, pag-aralan natin yung prinsipyong ito, at sabi mo sa katabi mo nga, magpapadisciple tayo kay Lord. Verily, verily, I say unto you, except a grain of wheat falls into the earth and dies, it abides by itself alone. But if it dies, it bears much fruit. I took another version on John 12:24, and here it is. Together? Read. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Amen? Tinatanong ko yung sarili ko, sabi ko, ba't kaya yung mga Christian dito sa Pilipinas, tatanggapin si Lord, pagkatapos mawawala lang. Somebody will share the gospel, they will appreciate the church and the word of God 1, 2, 3 times, tapos noon nakita na niya, ay ayoko na yan. Mas gusto ko talaga yung yung nagwawala, maraming chicks, nakababad sa ML. Ibig sabihin nito, hindi na tikman yung prinsipyo ng kernel of wheat. Ibig sabihin lang ng kernel ay grain, no? Yung buto. Yung tinatanim, no? The grain. Inahalin tulad pala tayo ng Diyos sa isang binhi na hindi pwedeng manatili sa sako, hindi pwedeng manatili sa garapon, kung hindi, walang silbi. Kailangan malaglag sa lupa. It must fall to the ground and then die. Ha? Gusto na ng Diyos pala, may program pala siya atin ng death. So, ang isang tao pala, alam na ng Diyos kailan mamamatayan, ano? Yung tatay ko namatay na 75 years old. Ako hindi ko alam. Pero si Lord alam niya. And so, ang isang tao, nagkasakit yan. Gagastos siya ng 100,000, wag lang mamatay. Pero mamamatay din. Sasabihin niya sa doktor, Doc, money is not an issue. Meron mamamatay din. Gagastos na 1,000,000, 2,000,000. Kasi si Lord pala, papanganak ka rito sa lupang ito, tapos meron siyang papagawa sa'yo. Pero ang isang prinsipyo ay, you have to deny yourself. Alright? Now, look at this, ha? Si Jesus mismo nagsabi nito, tapos in-exemplify niya sa atin. Sabi niya, and when I am lifted up from the earth, ano yung sabihin nun? Pinako siya kasi sa cross inaangat sa lupa. Ang ibig sabihin ng cross ay death. Crucifixion kasi yun, execution yun So hindi totoo yung kasabihan na, ay, ang laki ng problema mo, may pinapasang kang cross. Hindi problema yung cross. Ibig sabihin pala ng cross ay execution. Alright? Now, when I'm lifted from the earth, will draw all people to myself. Kaya pala, ang liit-liit ng cell group ko. Kaya pala wala akong madala kay Lord. Hindi nakikitang namatay ako. Ang nakikita, buhay na buhay ako. Gusto, bida ako sa kwentuhan. Dapat sikat ako sa FB. Ay, buhay na buhay ka. Kaya pag hindi mo na bati ng birthday niya, galit, nagtatampo. Pag yung sa picture, hindi malaki yung mukha niya, galit din. Na? Pag yung kaibigan niya, may iba kinakausap, ay, nagtatampo. Grabe, no? Ang hirap pala nitong pinapasok natin kasi Christianity is the narrow path. Makitid na daan to, konti lang nakakasumpong, sabi ni Jesus. Okay? Tingnan itong mga communist, to. Yung pinintahan kong bansa, dalawang communist yun. Yung Laos is trained by communist leaders, no? Yung isang bansa na sinusuportahan natin, yung Myanmar, hindi ako makabalik doon kasi nga, nag-take over yung military junta, pinakulong nila yung presidente nila, yung Myanmar, no? Yung babae, si Aung San Suu Kyi. So sabi ko rin sa leader doon, pupunta ako dyan. Kasi dadaan ako ng Bangkok, sabi ko, sasakay na ako aeroplano, papunta dyan.
Sabi niya, huwag kang punta rito. Kasi puro mga militar dito ngayon. Yun ang nagpapatakbo sa amin. Pero isang bagay, ang nakita ko sa mga communists, they deny themselves. Dito sa Pilipinas, mamumundok yan. Hindi makikihalubilo sa atin kasi meron silang pinakipaglaban. Sabi ko, galing naman ng mga communist na to. Itong mga terrorist, sabi ko, bakit nila papuputukin yung bomba sa katawan nila, makikihalubilo sa mga tao, nakakausapin yung mayor, saka pasasabugin yung katawan niya. Grabe naman dedication yan. That's the principle of the kernel wheat. Dying. Okay? Ang mga monk, ganun din. Walang property. Pag sinabing monk, wala siyang ari-arian, wala rin siyang personal na pangarap. Wala siyang pangarap na makarating sana ako sa Pilipinas, doon sa Maynila, magtuturista ako ron. Walang gano'n. Okay? They just stay there. Pero meron ding nag-aaral. Pinag-aaral siya, hindi sa sarili niyang gusto. Yung gusto ng mga supreme monk. Kaya may mga monk din sa Bangkok. Okay? So dahil wala silang ari-arian, lagi silang may dalang mga palayok na ganyan, no? At yung mga tao, pag nadaanan sila, abutan sila ng pagkain. So kumain ako sa isang restaurant, no? Tapos may dalapit na monk doon, may nakaprepare na sila. Abot na lang, kanin sa kayong ulam, ano? Pero dahil wala silang ari-arian, nakakondition na yung mga parishioner nila na aabutan namin. Araw-araw! So isang araw, minsan, umuulan kasi, nahuli yung mga monk. Ganon ang ganon sa mga tindahan nila, yung mga tindera. Ay, bakit kaya gumaganon? Inaantay yung monk. Naiinis na sila kasi wala pa. Na-delay kasi umulan eh. And so why Christianity is such a ridicule among global religions? May problema eh. Biro mo, hinahanga ng Buddhist, ang mga Hindu, yung mga Christianity. Ayaw nila. Bakit? A number of things. Number one, scandals. Ang daming scandal sa Pilipino. Ay, sa mga Christians. Ang isang representative natin, halimbawa, si Bill Clinton, Amerikano, Christian yun. Na link siya sa isang babae, ang pangalan Monica Lewinsky, intern staff ng White House. Pumutok yung kwentong yun sa buong mundo. Sa mga Kristiyano, ang daming skandal. Tapos ang daming mga demandahan. Magagaling, matatalino kasi, mga abogado yan. So sila ang mga nakilala sa mga ganyan ng Kristiyano. Walang patawad sa kapwa, nanghahamak ng kapwa. Nung araw, pag ginamit yung salitang crusade, takot na yung mga tao. Kasi ibig sabihin nito, hindi preaching of the gospel yung crusade. Magtatayo sila ng cross dyan, tatayo sila ng simbahan. Kung ayaw yumuko kay Jesus, sa kay Virgin Mary, papatayin nila yung mga tribo. Yun ang crusade. Kaya yung mga tao, ayaw yung salitang yan. Okay? So, katakot-takot na away. Now, so what is the missing factor in your Christian life? Gusto ko isipin nyo mabuti ito. Yung ministry mo, yung discipleship mo, yung cell group mo, ano ang dapat kong idagdag dito? Upang maging kaakit-akit yung buhay Kristiyano ko. At gusto ko sabihin to, simple lang. The kernel of wheat principle must be applied. Amen? So imagine mo yung sarili mo ngayon, ako dapat ilibing na ako, yung tunay, yung dating joy, dapat mamatay na yon. At lumabas yung bagong pagkatao na kasama si Kristo. So kung ikaw palagay mo ay may mga masyadong makasarili, no? Hindi mo sinusunod yung magulang mo, hindi ka desidido sa pag-aaral mabuti, ang daming pansarili. Mahaba ka matulog, ayaw mong tumulong sa kuya mo maghugas ng pinggan, ano, may motor kayo, ayaw mong linisin yung motor, gamit ka lang ng gamit, makasarili ka. You need to learn the principle of the kernel wheat. Amen? Alright, now, kwento ko lang sandali ito. Kapitbahay natin to, si Ate Sansu, saka si Pastor Alan, kalaro namin ng basketball to. Yung anak niya, kahanga-hanga ngayon, nasa Facebook, ano? 3rd honor overall sa pag-aaral niya ng culinary, no? Tapos yung kanyang project, best project, outstanding. Madaling humanga, di ba? Madaling sabihin, galing naman niya. Hindi nyo alam, ilang araw siyang hindi natutulog para lang mapagbuti. Tapos yung nanay niya, aligagaran, tumulong din. Nagkabit ng mga kortina, ng mga sapin sa ano. Kaya nakatingin lahat ng ano ng mga estudyante. Sabi niya, mabuti pa siya yung nanay niya, first honor. Ang galing, tumulong sa kanya. Tapos tumutulong din sila doon sa iba. Nang problema, wala yung magulang niya. Anong kailangan mo niya? Anong kulang mo? Tumutulong sila. They die to self. Kaya nung matapos tong graduation na to, ang dami lumapit sa kanila. Thank you po sa tulong niyo. That's what it meant to be a kernel of wheat.
Are you with me? Yung bang busy-busy ka, gusto mong mag-top sa project, pero tutulong ka pa rin sa iba. That's what Christianity is all about. That's what Jesus is telling us. Dietrich Bonhoeffer, theologian to, nagsabi ng ganitong salita. Sabi niya, the cross is laid on every Christian. The Christ suffering, which every man must experience, is the call to abandon the attachments of this world. Ang dami nating attachment kaya attracted ka dyan. Ang ganda nun, gusto ko yun, gusto ko ng ganito. Because of that, your purpose is never discovered in your life. Mula sa palabas sa TV, di ba? Nung nauso yung Koreano novela, lahat tayo Koreano. At hanggang ngayon, ang dami pa rin bumibili ng mga product ng mga Koreans. Nung magpunta ako sa Laos, yun ang nakita ko. Ang idol nila ay mga Koreans din. So yung mga damit, yung pampakinis, gumagamit din sila ng ching-chung-chu. So this is the team that went to Vientiane. Ito, team from Quezon City. Kasama niya yung mga, asawa niya and others. Ako naman, yung team ko from Nueva Ecija, wala dyan. Kasi pinapunta sila sa Vanaket. Okay? Tapos ito naman from Aurora. Ito, Cabanatuan City. Okay? May kasama rin siya, kasama rin doon sa Vanaket. So there are times that you would have to think like this. Lalabas ako sa sarili kong shell. I will get out of my shell and try to take a look at the needs of other people. Alam mo, dito sa Pilipinas, nag-aaway-aaway na yung mga pastor. Miyembro ko yun, ba't kapunta sa inyo? Pagdating dyan sa Bangkok, sa Laos, sa Indonesia, maaawa ka. O di mo napapakialaman kung sino yung miyembro mo. Kasi gusto mo lang share ng gospel kasi lahat ng tao papunta sa impyerno. At wala silang pakialam kay Jesus. Pag nakakita ka ng isang malaking estatwa yan, yuyuko sila kagad. Magdadasal ng taim-taim. Pero alam nyo kung sino si Buddha? Si Buddha, tao At tao lang. Bagay, si Jesus, tao. Pero hindi tao lang. Are you with me? You see the difference? At si Buddha namatay dahil na aksidente. Nakakain siya ng maraming mushroom na may lason. At siya'y namatay. And because of that, people hide that information. They will deceive. And so kumalat ang relihiyong Buddhism without knowing the truth. As we embark upon discipleship, we surrender ourselves to Christ in union with His death. We give over our lives to death. Dapat ganun pala yung tunay na Christianity. Mabuti pa sa fraternity. Sino member ng fraternity rito? Sasabihin ka agad, Dre, maganda ka na mamayang gabi. Mamayang gabi, eto na, yung initiation mo. Ano yung salitang initiation, Ay, mamayang gabi, yung puwit mo, kulay talong. Sasabihin ka agad, di ba? Handa ka na, pati ba yung mabuti yung wet po. Di ba? Sa Christianity, punta ka raw, may fellowship, maraming pagkain, Dre, okay doon. Ayan, gano'n. Kaya nagpunta ka rito, wrong motive. Punta ka rito, maraming chicks doon. Talaga, Gano'n Iba ang mga attraction natin. Yung pala, yung tunay na Christianity is a principle of the kernel of wheat, dying to self. It's a no-impact life. Wala kang dating as Christians as we spend so much on the first coming than the second coming. Ito na, medyo lumalalim. Kasi magpapasko, di ba? Gagastos na mabuti, mangungutang pa yung iba sa mga piyesta, sa mga kasalan, mga birthday. Yun ang tinuro sa ating Christianity. Basta kainan to. Anong spaghetti ko? Anong kulay spaghetti mo? Pula. Ikaw, itim. Ginagandahan lang natin. Puro pagkain lang. That's not Christianity. Because we have to really prepare for the second coming of Jesus. Amen? Ngayon ba, kayang ba sagutin to? Pag dumating si Jesus ngayon, matatakot ka ba dahil hindi ka handa? Nakahanda na po ako. Come, Lord Jesus. Maranatha. Ganon ang nakaturo sa pahayag ng Biblia. So, ito mga kasama natin. So, hindi na kami nagkita ni Ate Ana. Sabi ko na sa kanya, pauwi na ako. Kumusta kayo dyan? Okay. May pera ka pa? Wala.
bahala ka sa buhay mo. And then, nag-iwan naman ako ng konti. Do you see yourself like that? Going out of Bantug, getting out of CLSU, getting out of your town, getting out of the country. Sometimes at your own expense. And sometimes you're very afraid. Ano mangyayari sa akin? Yun ang pinakamagandang tanong. Ano mangyayari sa'yo? Bahala si Lord. Gusto ng Panginoon kasi, talikuran mo yung takot mo na, baka mamatay ako dyan. Hindi. Tinawag tayo ni Lord, hindi para patayin niya, hindi para ipahamak. Amen? Ano? Iingatan niya tayo. Pero kailangan maranasan mo yun. Ay, nag-pandemic, hindi ako namatay, iniingatan ako ni Lord. And because of that, you have all praises to this God. Kesa yung, iningatan ko talaga, ilag ako ng ilag sa coronavirus. Ano? You cannot protect your life. You cannot protect yourself. Sabi mo nga sa katabi mo, iwas ka kasi ng iwas. Alamin mo kung paano ka. Paano makikita yung kamay ng Diyos? Sabi ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hindi mo makita ang Diyos, paano ka babantayan? Paano ka kakalingain? Kaya yung mga magulang natin, nalubog sa utang eh. Kasi nagsiguro, uutang muna ako sa Bombay. Kaya nakabaon sa utang. Hindi lang makita kung paano magpo-provide ng Diyos. Challenge niyo yung mga magulang niyo, Nay, ito taon na to, utang na loob. Huwag po tayong mangungutang. Gusto kong makita yung kamay ng Diyos. Dadalangin tayo, magtatanim tayo sa Diyos. Gusto kong makita yung Diyos, nagpo-provide sa atin. Amen? Ilayo nyo sa mga delubyo yung mga magulang nyo. Ito, iniintindi. They've invested so much in imitating worldly festivities rather than good deeds. Ano ngayon? November 1st, Halloween ngayon. Ano ngayon? Magtakutan tayo. Lahat tayo nakasuot itim. Lahat, gano'n. Puro mga panlabas yan. Kailan tayo mag-iisip ng mga bagay na tama? Yun ang tunay na Christianity. Good deeds. Amen? Ano mga pangarap nyo? Gusto ko makapagbiyahe. Gusto ko makita yung Boracay, yung Tokyo. Di ba? Ako rin may pangarap din. Alam nyo ba, hindi ako nagpunta sa mga mayayamang bansa. Except for Korea. Kasi nga, I went to Korea because of a conference. That's where I caught the vision. Kasi maraming missionary ng Korea nagpunta rito sa akin. Okay? And then, nakita ko, palitan nyo lahat ng goal niya. Lord, gusto ko ang first na biyahe. Tama si Kuya Iboy. Ang unang biyahe ko, ang tatak sa passport ko ay mission. Amen? Tanong nyo yung katabi mo, may passport ka na ba? Pwede naman talaga yung manood-nood lang eh. Ang ganda ng biyahe nila. Ano? Ganun lang. Hindi, spectator ang tawag yan. The Great Commission, yun ang mission natin. So, protect so many personal interests? No. As against the pursuit of expanding God's kingdom. Kinikriticize ako, grabe, sasagutin ko nga. Hindi. Don't protect your interest. Amen? No? Wag kayong masyadong ganon. Ako, I have enemies too that attack me. There are people who spread bad news about me. Hindi ko ubusin yung oras ko katatanggol sa sarili ko. Amen? Why? May pinapagawa sa akin. Alam ko ang mission ko sa buhay. Amen? First time, they called me to pray for Lao teachers. Mga teachers yan eh. Ito, mga anak-anak siguro mga teachers. Pagdating ko ron, nag-provide sila ng party. Sumayaw sila. Tapos yung mga Pilipino, kumanta, sumayaw din sila. Mga dancer kasi, nature nila yung sayaw. And so when, at the closing time, we really have to pray for them that their eyes will be open for Jesus. I said to myself, this is better than my birthday party. I don't celebrate my birthday anymore. People celebrate me. Sabi ko, if people remember that, okay lang. Pero hindi ako, birthday ko. Hindi ako nagagaganon eh. Because I remember to die to myself every time. Are you with me? But if your friends would like to celebrate you, go for it. When Christ calls a man, He bids him to come and die. This is what we wanted. Kaya gusto ko ako magsalita talaga ngayon eh. Papalitan natin, sabi ko, Kiana, nung nandun ako, dinidiscuss ko sa kanya to. Sabi ko, ito, iniiwan ng Diyos sa puso ko eh. Papalitan natin yung approach natin sa MCC.
Pastor, maraming malalaglag dyan pagka ano tayo, nagigpit tayo. Yun lang boyfriend, pagka sinisita mo, di ba? Lilipat na kagad dun sa kabilang church. Sabi ko, napuno ba yung kabilang church? Opo, Pastor, puno na po. Okay. Dapat pag MCCers, ang grade na pinakamababa, 95. O sige na nga, bawasan natin. 94.5. Okay na. Ibig sabihin nito, papalitan, natatawa ka kasi alam mo, hindi mo pa naabot yun, di ba? 90, okay yan. Pero, ibig sabihin, no, marami kang tatanggaling lakwatsa. That's dying to self. Are you with me? Biro mo, ang tanda-tanda mo na may edad na kayo eh. Hindi pa kayo pinagkakatiwala ng magulang. Ibig sabihin nun, pabebe ka. You have to die to yourself. Magkusa ka. Ayusin mo yung sapatos mo. I-brush mo siya. Hindi yung pinalilinis mo pa sa nanay mo. You have to die to self. Amen? Mag-isip kayo mabuti. Bakit walang tiwala sa inyo? Hindi kayo pa pwede lumayo. Hindi kayo pwede sumakay ng tricycle. Ay, baka malaglag yung anak ko eh. Talaga? Bakit ano ho ba alam niyan? Humiga. Kaya pala. So it's the same death every time. Death in Jesus Christ, the death of the old self. Amen? Yung ayaw mamalansya, ayaw makipagbate, because of His call. Amen? Sabi nga natin, I'm called to be a kernel of wheat. Amen. Si Rebecca Diang, sabi niya, the moral project for a Christian is to die to the old self and rise to the new life in Christ. This dying and rising is the rhythm of a life of discipleship. That's what it's all about. Amen? Di papadisciple ako, hindi lecture yun. Attend ako ng conference, hindi preaching yun. Reflection pala yun, Lord, anong tatanggalin ko? Anong pagiging makasarili ko ang dapat nang natanggal? Meron pa bang mga tampurista rito? Meron bang, favorite ng nanay ko yung kapatid ko, kaya nagrebelde ko. Sino napahamak? Ikaw. If you die to yourself, you are always safe. So let's define what a kernel is. To be a seed, to be a grain means to be a follower. It is followership. Si Solomon, nagsulat ng ganito. Ang tindi ni Solomon, no? Sabi niya, do not rebuke mockers or they will hate you. Rebuke the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. Amen? If you are invited to my office, niloloko na nila ako dyan eh. Sabi nila, ayan na, principal siya, na principal sa office. Ayan na, office siya. No. This is what I'm looking for as followers. Yung bang pag sinabihan kita, gumagaling ka lalo. Hindi yung na-offend ka. Are you with me? Dapat pagka, kinausap ni pastor yan, gagaling yan. Tinawag ni Ate Cora yun, no? Isang oras sila nag-usap. He will become wiser. But those who are easily offended, they are fools, according to Solomon. Imagine si Solomon, hari yan, one of the wisest, na testing niya lahat ng puso ng tao. Ay, grabe, sinabihan ko, nag-walk out. Pero yung mga wise, sabi niya, they embrace the teachings of the wise. The high-impact pastor or even cell leader, high-impact Christian, moves people. Isa to, paborito ko to. Dapat kailangan gumagalaw tayo talaga eh. Kasi alam nyo, ba't ko nilagay yung pastor dyan? Kasi ang tingin namin sa inyo, walang kasing member sa MCC. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pastor ka rito ha. Amen? A pastor is one who cares for others to come to know the Lord. And so, we move people into our lives. Ito, si Ate Rebecca, alam niyo, nagtatrabaho sa barangay yan. Tatrabaho siya sa barangay, very busy. And yet, kinumit niya yung sarili niya, basta pag Sabado sa Linggo, sasama ako dyan sa Saranay. Amen? No? So ito, nung nagbiyahe sila Ate yan, magagawa natin, no? Mag-pray lang, di ba? Pero dapat meron pang isa. Sasabihin mo, Lord, move me also. I would like to go also. Amen?
The kernel is self-denial. It speaks of the principle of denying so much of yourself. So if people don't recognize your work, it's good because God will reward you. Oh, di ba? Ba't nang ganon? Hindi ako binati nung birthday ko. Ba't ganon? Kasi hindi uso rito sa MCC yun, yung mga birthday. Ba't kaya nung nag-honor ako, hindi nila ako pinaglagyan ng tarpaulin. Congratulations, attorney so and so. No. Habang ini-ignore ka ng mga tao, while people don't recognize you, it's good kasi doon ka lang gagantimpalaan. Sabi ni Jesus, when you have received all the honors from earth, then you don't have reward in heaven. Huwag kang matakaw sa recognition. Amen? Ganun pala talaga yun. Now, nangyari yan kay Jesus. Saka kay John. John and Jesus walk unrecognized life. The unrecognized life. He said, but I tell you, Elijah has already come. Referring to John. And they did not recognize him. In the same way, the Son of Man is going to suffer in their hands. Why? They did not recognize him. Sa John 1:11, si John sabi niya, he came to that which is his own, but his own recognized him not. Kaya nga, doon lang siya natulog sa di ba? Nung pinanganak siya, sa sabsaban lang, di ba? Bakit? Hindi naman siya nakilalang anak ng Diyos Taas ang kamay, lahat na matampuhin. Matampuhin. Ayan, maamin na. Ayan, okay, very good. Ayan, maamin na. Okay, very good. Tandaan niyo yung mga nagtaas ng kamay na yan, ha? Pabigyan nga ng jacket yung mga nagtaas ng kamay. Dapat, unti-unti, isa sa mga nag-offering ka ng malaki. Huwag ka tumayo rito para ikwento pa yun. Di ba? Ikaw nagturo. Di ba? Basta sa chat group, forward mo lang yon for me yun for my recognition and report. Pero pagka, 4 lang nag-like. Hindi na ako magpo-forward sa susunod. Wag ganun. Hindi para sa like yan. Importante lang sa akin yan. We met some monks there. Nakita ko, nung nakihalubilo na ako, isa sa mga ginawa sa akin ng pagmimisyon, it stripped me of my power as the executive of the church. Hindi ako kilalang pastor doon. Walang senior pastor doon. Pantay-pantay lang kami. Nung pumunta ako dyan sa mga monk na yan, okay lang, pasensya na, malabo hindi ako nagpapakilala bilang pastor o whatever. Basta walang special favor, walang privilege. Kayo hindi kayo mahihirapan doon kasi mga estudyante lang kayo, mga bata kayo, di ba? Pero kailangan nyo pala ito na maranasan yung wala yung nanay sa tabi, walang malambot na kutsyon, di ba? Kailangan maranasan nyo lahat yan. I have to resign as a senior pastor, Every day, sinasabi ko ngayon kay Lord, hindi na ako senior pastor ng MCC. I ask the Holy Spirit to take over MCC. Amen? Dapat tanggalin ko lahat yung mga title na yan. Ako, I tell people wherever, just call me PJ, wala po, kasi na-ordain ako Dapat ang tawag sa akin ay pinagpipitagang Pastor Joy. Dapat ganun Kamahal-mahalan, kagalang-galangan, kautang-utangan. Dapat ganun, di ba? Yumuyo ko dapat. Hindi. Pare, kumusta ka dyan? I ask people, my friends call me PJ because title should be nothing. Are you with me? Pastors can't place corporate protocol in church. Kundi sasabihin sa akin ni Lord, I never knew you. Sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo ang kaartehan mo. Pinagbaon ako ng asawa ko na Skyflex. Na-delay yung aeroplano sa pag-landing, na-delay kami sa mga lakad namin, maghihintay ng ganito. Sabi ko, pwede na to, buti lang may Skyflex. Nung una, hindi ako makabili. Biro mo, bibili kape nga, nakalagay, 20,000 kip. 20,000? Ba't ako bibili ng 20,000? Yung pala ay magkano yung 20,000? Mga 75 pesos lang. Okay, pwede, kaya ko pala. Tiniis-tiis ko pa.
So nagpapalit ako ng $100 nung binigyan ako ng 1.8 million. Kaya milyonaryo ako ron. 1.8 million. Tapos bumili ako ng sopas. Ay, ng mami. Ha? Pinagbayad ako ng 50,000. Sabi ko, mauubos pala kagad to. Iba kasi pera na laro eh. Ha? So maganda yung mga karanasan na ganon. Ngayon, bago lumipas lahat ng yan, gusto kong kwento kayo ng mga dakilang tao na nalaos. Ha? Si Arnold Schwarzenegger, ganyan ang katawan niyan, parang si Jonel. Saka si parang Gian. Ganyan, mga idol namin yan eh. Okay? Ganyan, ha? At the peak of his career, consistently earned 20 to 30 million per movie. Hindi per year. Ganon kalaki. Okay? So, wag niyong isipin na ang buhay, ganyan lang lagi. Okay, may inggit sa kanila. Kasi Arnold is now old. He loses his strength, popularity. There was a time he won as governor of California in the US. Ha? Tapos he lost his income also. Wala na yan. Wala na yung 20 to 30 million ngayon. Eto na siya ngayon. Ha? He's very old. Are you with me? Minsan nagkakapelikula siya sa ganyang itsura niya, mga ano na lang. Minsan bida pa rin pero hindi na masyadong binibili. Ibig sabihin, lumilipas ang buhay, napakaganda na may investment si Lord sa puso nyo para maging wise ka. Amen? Kasi dapat, hindi pwedeng puro karir. Hindi po pwede na puro hanap buhay. Hindi pwedeng puro aral. Kailangan may investment ka kay Lord. Kasi tatanda ka pala, ang tanong, did you invest for eternity? Naitanim ka ba ni Lord ng tama? Amen? Let me show you Jackie Chan this time. Favorite niya, di ba? Tawa kayo ng tawa sa pelikula niya. He earned millions also, 7 digits, 8 digits. Walang kwenta lahat yun. In dollars. Pero now, he's old, He lost his speed. Halos wala ng pelikula. Wala na. Minsan gumawa siya ng pelikula, it was so serious. He cries a lot. He still has movies, pero he will soon be gone. He said that in his testimony. Isang araw, binigyan siya ng parangal, dumating lahat ng stuntman niya na tinuruan. Nag-stunt kasama niya. Okay? Iyak siya ng iyak kasi sabi niya, yeah, I know these people. Pero, hindi na ganyan itsura niya yan. Mawawala na yan. Hindi ko nakuha yung matanda na siya ngayon. Ibig sabihin nito, ngayong kalakasan nyo, parang you don't need God eh. Pero kailangan magpatanim kayo kay Lord. Lord, gusto ko po, hindi ako mag-iingat sa sarili, hindi ko po protektahan ang sarili ko. Gusto ko, hindi ako matatakot tungkol sa salita mo, sa pagpe-pray, pag-attend ng fellowship. Lalakas ako yung loob ko, Panginoon. Magpapatanim ako sa iyo. Kasi ito mga ito, tumanda sila, hindi nila nadinig man lang si Jesus. Wala silang time, sikat na sikat sila eh. Kaya minsan, tinanong kami sa isang conference na katulad nito, kami, sino sa inyo maraming pera, pambili ng ano? Wala, walang nagtaas ng kamay, pambili ng ticket. Ang mahal kasi ng ticket eh. Kaya kayo ang magmi-mission. Kasi pag mayaman ka, wala kang time mag-mission. Bakit? Gawa ka ng gawa ng pera eh. Puro ka negosyo. I met the mayor of Thailand, in Ubon, Thailand. So, ito yung mga kasama ko from Aurora, ito from Quezon City, ito from Alaska. Namit ko lang din siya ron. Missionary rin siya. Okay? Itong mayor, ito naman Secretary of Education. Pasalamat sila ng gusto kasi may mga taong gusto mamatay sa sarili. Ano yung sabihin nun? We went out of our country at our own effort, strength, and money. Bakit? Para magturo ng English. Sabi niya, ito, visionary to, itong mayor na to. Sabi niya, I want children, young people to learn English because they will become globally competitive. They will receive all the opportunities in the world. Sabi niya, can you send more children here? I mean, more English teachers here. So nag-iisip ako, kaya kanina kinausap ko si Ate Sheila. Sabi ko, kailangan. At kahit hindi ka graduate ng college, pwede tayo. Siya mismo magsusweldo. Susweldoan niya. Basta kailangan lang committed doon every day. Ha? Ang dami mga graduate dito. Pero hindi po pwedeng puro glamour. Medyo sakripisyo ng konti. At ang mga teacher dito, ang sasaya. Nakita ko ang saya nila.
Sabi ni C.T. Studd, only one life, and it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Anong ginawa mo? Career, studies, marriage, pagpapapogi, pagpapaganda. Sabi niya, wala yan, panis lahat yan. Kung ano lang ang ginawa mo kay Kristo, yun lang ang bibigyan ng reward. Yun lang ang tatagal. So, kailangan magpatanim ka na mabuti. Hawakan mo yung puso mo ngayon. Hawakan mo yung puso mo. Sabi mo kay Lord, Lord, nagpapatanim na po ako sa iyong salita, sa iyong pag-ibig, sa iyong church. Hindi po ako freelancer. Gusto ko po meron pong kumokontrol at nagtuturo at nagre-rebuke sa akin. Amen? So may mga tanong ha. Gusto ko isipin nyo itong mga tanong na ito. Number 1, have you invested on your inner man? May panahon ka ba dyan na uupo ka sa isang sulok, mananahimik, magbubulay-bulay, Lord, ano pong mali mga ginagawa ko? Ano pong reklamo ng mga magulang ko sa akin? Invest on your inner life. Tapos magbasa ka ng Biblia para ang Diyos makapangusap sa iyo. Ha? Sino nagbabasa na ng 2 Samuel dito? 2 Samuel. Konti pa lang, oh. O, cell leaders, tingnan nyo, ha? Walang nagbabasa ng Bible. So, kailangan, isa sa mga mangyayari mamaya. Ang dulo nito, dapat natatanong ka rin ng salita ng Diyos. Number 2, have you prepared for eternity? Baka puro temporal parang si Arnold Schwarzenegger. Puro bodybuilding, kailangan puro friendship, puro gastos, puro kain. No. You got to spend for eternity also. Number 3, will your values and works be rewarded by heaven? Tanong mo yan. Ngayon pa lang, bata ka pa. Bata pa ako, wala pa akong reward. Talaga. Pero kailangan mag-uumpisa. Alam niyo, ibig sabihin ng salitang faithful? Ibig sabihin yan, fruitful. Marami kang ginagawa. Sabi niya, his master replied, well done, good and faithful servant. Ito dapat ang dulo ng buhay natin. Sasabihan ka ng Diyos mismo. Sabi niya, well done, galing ng ginawa mo sa lupa. Doon sa bantog, nakita ko yung ginawa mo, nag-gather ka ng mga bata. Well done. He will reward you. Tapos gagawin niya, I will put you in charge of many things. Amen? Kaya pala pag dumadami ang responsibility mo, marami nagtitiwala sa'yo, God sees what you're doing. Sabi niya, bibigyan ko nga ng maraming trabaho to. Pero kung wala kang ginagawa, tambay, puro ka Facebook, ay, nako, sabi ni Lord, kunin yung buhay niyan. Bigyan maraming sakit yan. Kaya, sayang Okay? Isa sa mga po pwedeng gawin ng Diyos, habang nabubuhay ka, pasalamat ka, kasi pag sa dulo nangyari to, is to be reprimanded for having no impact in this world. Bakit? Hindi ka namatay Di ba sabi niya, his master replied, you wicked, lazy servant. Sino sinabihan yan? Yung tinago niya lang yung talent niya. No? Tapos sabi niya, ito na po, yung binigay niyo, sinoli ko, walang bawas, walang kulang. Sabi ni Lord, dapat pinarami mo yan. Anong tawag doon sa isang taong walang production, walang impact sa buhay ng iba? Sabi niya, masamang tao ka. Tamad! Yun ang tawag niya. So, hindi pala sermon lang ng magulang to. Sermon pala ni Lord to. Masama ka, wicked, lazy. So, sabi niya, whoever has will be given more. And they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. This is a warning to all of us. Take the path of the kernel of wheat. Why? Kaya pala magugulat ka. Mawawala yung magulang, mawawala yung scholarship, mawawala yung bike na lang nawala pa. Shota na lang nawala pa. Maraming mawawala dyan. Di ba marami ko ipapalit dyan? Mawawala rin uli. Kuha lang ng kuha si Lord pagka wala kang impact sa iba. Amen? So kailangan pala, invest mo yung buhay mo, itanim mo ng itanim. Tanim ko nga sa pamilya ko, magsisipag ako. Okay? So a number of things here. Ito, Pilipina to Kung nakahalubilo siya, hindi ko siya makikilala. Biglang nagtagalog. Nilapitan ko ngayon, Pilipina. Pilipino rin ako. May kasama na ako. Pandemic, nandun lang siya. Hindi siya makauwi. Pwede siya umuwi. Pero hindi siya umuwi. Kasi sasamahan ko itong mga na-convert, mga na-born again, na mga Lao. Amen? Grabe, tinanim niya yung sarili niya talaga ron. Hindi naman mukhang Pilipino, di ba? Taga Jensan. Bisaya, yan. Teacher, graduate ng education. Ang kandi ng impact niya ron, minahal siya ng mga tao ron.
Paano tayo mamamatay? Bibili tayo ng ticket. Magkano ang ticket mo, Asmit? Nasa 30,000. Siyempre, hindi nyo kaya yun. Pero marami tayong kakausapin na mamatay sa sarili. Huwag ka muna magmi-milk tea, ha? Arian. Jalay ka. Di ba dati nag-ramage sale ka? How many deaths do you die? Paul exemplified it, sabi niya, I affirm by the boasting in you, which I have in Christ, Jesus our Lord, I die daily. Amen? Dapat pala araw-araw. Paano ba ako mamamatay ngayong araw na to? Basta sa school, maramdaman man lang ng teacher mo, itong taon to, walang sarili to. Si Mother Teresa, ang tawag sa kanya, a woman for others. Walang para sa sarili. Talaga. Dapat yung mga pumupunta rito, yung mga tumatambay na mga youth, sino ba in charge? Ate Kate, yung mga tumatambay na youth, dapat ganito madinig natin. Ate, wala pa naglinis ng CR, ako na po. Yan, ganun. Kanina, sabi ni Juban, mag-uumpisa na yung MCC streaming. Ang dami pong lamok doon eh. Si Juban pa ba magtatanggal niyan? Pagod na si Juban. Mag-volunteer kayo. Ministry of Mosquito Killers. Di ba? Darating si Ate Cora, minsan pagod na pagod. Ang daming maleta niya lagi niyan para mag-abroad lagi. Die to yourself. Ate Cora, tulungan ko po kayo. Amen? Yung mga cell leader nyo, hirap na hirap mag-text. Die to yourself, sumagot ka. Hindi yung, manigas ka dyan. Sobrang masipag ka. I met this guy, Lao. Nagyamanan yung mga tao dyan sa Lao. 2015, puro sila mahirap. Ito, may coffee shop, Although manager lang daw siya, sabi niya. Ito, mga staff niya, mga Lao. Pero ang galing mag-English. And then sabi niya, Filipino, I have many Filipino friends. And Christians, dinagdag niya yun. Sabi ko, Christian? You're a Christian? Sabi ko, I am a Christian too. Tapos nagkwento siya, sabi niya, I'm a graduate of Hagay Institute. Ang laki yung mata ko because I'm a graduate of Hagay Institute in Singapore. Yes, in Singapore too. Wow, sabi ko. And we have lots of common things. And we sat down, we ate, we laughed. And then, maya kinukwento niya na yung mission niya. Because this one is dead to himself. Sabi niya, this one is called Common Ground. Common Ground Coffee Shop. Pero I have an underground mission. We reach out to people here. We have fellowship here. Shhh! Sabi niya. Ha? Ang ganda ng puso nito. Ang malupit dyan, binata. Okay ba, Dewi? Okay. Pogi, di ba? Ang ganda ng puso nito. Nagmi-mission habang nagko-coffee shop. Frontliner lang. Frontline lang yung coffee shop. Action points. Number 1. Tandaan niyo mabuti ito, Number 1. Not just fellowship. Nandito tayo sa MCC, hindi lang para makipagkaibigan. Hindi lang para sumamba. Train and send people to share the gospel every Sunday. Train yourself. Lord, paano ba mag-share na? Ano ba yung tinatanggap namin dito? Paano ba magiging born again talaga sa puso? Number 2, not just share. Dapat train yourself to disciple a new contact. Yung mga kaibigan ko, na first time nandun ako sa MCC, magdadala nga ako ng mga kaibigan ko. Why? Kasi kailangan matanggal sila sa kamunduhan. Alam, everybody will begin to die to you. Huwag kang mahihiya. Die to yourself. And number 3, not just make contacts, but let people know the kingdom vision of God. Huwag lang makipagkaibigan. Kwento mo sa kanila, ang gusto ni Lord, matatanim tayo just like a grain. We'll be like a kernel of wheat. Amen? Tayo tayong lahat. I don't know what your reaction about this. Pero, ang sabi ko sa mga primary leaders, sawan-sawan na ako sa too much entertainment in church. Ang church, minsan parang itbulaga Ito na naman, magpa-party na naman tayo, di ba? Okay lang yon as an initial thing. Pero kailangan, immediately, magde-decide ang isang uma-attend sa MCC, Lord, hindi ako pang party, hindi lang ako pang happy-happy. Gusto ko po talaga mamatay sa sarili. Talikuran, ang masyadong katamaran, talikuran yung pagwawaldas ng oras.
At pag-focus sa maraming mga bagay na walang kinalaman sa Diyos. Meron bang gusto sa inyo mag-commit ng ganyan? Amen? Hawakan natin puso natin. Sabihin natin sa Diyos na, Lord, gusto ko to, seryoso. Hindi yung puro lokohan. Gusto ko po ito. Sabihin niyo sa Panginoon yan, gusto ko po ito, Panginoon. May magdi-disciple sa akin, may magre-rebuke sa akin, may magte-train sa akin. I would like to die to myself, Lord. Come on, speak to the Lord right now. Speak to the Lord. Alisin mo yung pagiging superstar sa puso mo. Yung dapat laging bida, laging sikat. Bata ka pa hindi ka pa dapat sikat. Dapat ngayon, nagpapapako ka sa krus. Dinidisiplina mo ang sarili mo. Tinatanggihan mo ang maraming mga masarap na pagkain dahil maraming mga nagugutom. Come on, speak to the Lord. Sabi mo, Lord, make me like that. Make me like your disciple, Lord. Come on. Sabay-sabay tayo. Taas natin isang kamay natin kay Lord. Sabihin natin, Panginoon, sa oras na to, tinatanggap ko ang iyong hamon na maging isang binhi na itatanim dito sa lupa na kailangan mabulok upang mabuhay muli. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Panginoon, na makabawi sa aking mga magulang, sa aking pag-aaral, sa aking mga kabarkada, at maglikha ako ng isang modelo ng isang buhay na kagalang-galang, mabuti sa kapwa, hindi nang loloko, dumarating sa oras, hindi nang iiwan sa ere, tumatanggap ng responsibilidad, gumagaling, humuhusay. Gawin mo sa akin to, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you.